Parang nahinaan ko. Pwede pang isang palakpak pa. Una-una, sa ating pong lahat, magandang umaga po sa inyo. Sa ating pong mga kasama rito, Doc Jerome, Dr. Magno, Dr. Telma Saludes. Sa inyo pong lahat, magandang siyempre, ang aming kaibigan na si Center Director Rolando Manigas. So, alam po niyo yung dapat po tayo magpasalamat sa pagkakataong ito dahil nag-organize ang ATI na handa sila lang para magkaroon tayo ng ganitong activity. Ma-share kung ano yung mga makabagong technology na pwedeng ma-adapt po ng local government unit. So ano po ba ang naitutulong ng ATI sa amin? Napakalaki na itutulong para palakasin po yung local meat inspection system. O Nagkarlan, Dolores, yung mga nagpakilala kanina ay wala kayong mga accredited, wala kayong maayos na slaughterhouse, di po ba? So, nandito ako para tulungan kayo. Kailangan po natin na palakasin ang local meat inspection system kasi unang-una, pagka po maayos po ang local meat inspection system, meron po tayong safe source ng karne. Tama po ba? Income generating yan. At sabi ko nga, yung ATI ay tumutulong sa amin para ma-train ang mga local meat inspector na magpupundak ng inspection sa ating mga karne. Yung ginagawang tulong ng ATI sa amin through training, napakalaking contribution po sa LGU. Bakit po? Ay siyempre, yung po aming pa-training 21 days, tinuturuan po sila kung ano yung mga sakit ng hayop, anong sintomas nito, anong itsura ng sakit pagka ikikatay na. So, malalaman po nila yan. So, once nag-inspect po ang ating mga inspector, masasabi po natin safe talaga kainin yung karne. So, yung po importance at contribution po ng ATI sa atin. Dito po, ang nakita ko lang dito, na-accredited yung 13. Yung pong katabi nyo, si Dr. Bustamante, yan po ay may matatag na local meat inspection. Accredited po yung Santa Rosa. So, napakaganda. Meron silang safe source ng karne, income generating pa sa bayan. So, ano po ba ang nagagawang tulong ng NMIS para sa inyo? Kahapon, galing ako sa inyo, Magallanes. Humihingi ng tulong sila kung paano mapapagana ang kanilang slaughterhouse. Meron kayong slaughterhouse, di ba? Nagawa, pero hindi na-operate. Ngayon, nagtanong sa akin, pumunta sa akin ang civil engineer kahapon. Nagkataon naman na andun ako sa Indang, pinuntahan ako. So, sabi ko, sige, nagbigay ako ng impormasyon kung paano siya mapapagana. At binigyan ko ng assurance si Mayor at saka yung municipal engineer, yung maun ninyo, magaganahin natin yan. Ngayon na lang, kailangan natin ilakbay aral yung ating mga in charge doon sa slaughterhouse para makakita sila kung paano gamitin ng tama ang slaughterhouse. Dolores. So, hinihiling ko po sa inyo, importante po, para po tayo magkaroon ng magandang local meat inspection system, unang-una, kailangan ko po ng hikayatin ang inyong mga mayor na i-upgrade ang inyong slaughterhouse. Kasi sa mga narito kanina, majority sa inyo ay hindi mga accredited ang inyong slaughterhouse. Napakaganda kasi pagka nakakasunod kayo sa standard. Merong maayos yung building, hindi napapasok ng contaminant, walang floor dressing, maayos yung tubig. Merong mga butcher na naturuan ng tamang pagkatay. Merong mga local meat inspection ordinance na nagsasabi na bawal ang katay sa bahay-bahay. Meron kayong meat inspector na train na nagpo-conduct ng inspection, nag-check ng karne sa mga palengke para
ma-assure na safe ang karne. Yun po yung mga elemento ng maayos na local meat inspection. Kayo po ay babalik sa inyong mga lugar para po kayo makatulong sa inyong bayan-bayan. Magre-request po ako sa inyo. I-arrange po niyo ako ng meeting sa inyong mga mayor. Ako po mismo ang magkukumbinsi kung ano po ang importance ng slaughterhouse. Ako po ay nanggaling ng Bicol Region. Pagdating ko po ng Bicol Region, walang accredited na slaughterhouse. After 3 years ko po, napa-accredit ko po yung 5 city, Sorsogon, Legazpi, Ligao, Iriga, Naga. Ang Legazpi, kumikita lang po siya ng 750,000 a year. Nakita. Noong mapa-credit ko po at pinalakas ko po yung panguhuli, ang kita na po, bago pag-alis ko po ng Legazpi City, ay 1.3 million a month. Yung po ang malaking na idudulot sa inyo, income generating. Kanina nakausap ko si PJ, nasa si PJ Di Castro. Ang problema niya ay yung kanyang pagkakatay ng kanyang mga manok. Ang may tutulong po ng aming opisina, particular sa ganyan, ay magawa po ng design, layout, para po sa pagkakatay ng ilang manok. Kami po ang tumutulong sa mga LGU, kami po rin ay nagbibigay ng pondo sa LGU. Priority po ng aming director ngayon yan, nabigyan ng pondo ang LGU para po sila ay mayroong maayos na bahay katayan. Bahay katayan para sa baboy at baka, baboy at katayan para sa manok. So, isang request ko po sa inyo, bibigyan ko ng premyo. Kung sinong mauna na makakapag-coordinate sa akin sa inyong mga mayor. Pwede ba? Pwede ba? Ito po ang tulong na magagawa nyo. Kasi kita nyo yung Alfonso, hindi po accredited yan. Napa-accredit na po natin. At sabi ko, napakarami po dito. Yan. Lumapit na ang Magallanes. May pondo kayo, kailangan lang namin i-guide kayo. Ma'am, anong lugar po kayo, ma'am? Magallanes. Magkakasama, kaya pala magkatabi kayo sa upuan. Yung po nasa likod. Kalatagan. Yan Kalatagan, wala rin yan. Wala rin po kayong slaughter. Magandang bayan, tourist spot, kulang ng slaughterhouse. Ma'am, pwede bang, ano pangalan nyo, ma'am? Pwede po ba, ma'am, na ako i-schedule nyo kay Mayor? Magagawa po nyo ng paraan? Sige, i-schedule po nyo kay Mayor. Ibibigay ko po yung number ko rito. Para po magkaroon po tayo ng at least pasimula. Para po tayo. Ako po, for your information, ngayon pong taon na to, ako po yung nakaka-60 mayor na napupuntahan. Yung naik, na nagpagawa rin ng slaughterhouse, DPWH po siya, pero dahil nga po hindi nakapag-konsulta sa amin, kailangan namin ayusin. Nilalakbay aral ko para matuto po yung ating mga engineer para maitama. So, yun po ang hiling ko sa inyo. Hiling ko po sa inyo, magtulong-tulong po tayo kasi kaagapay po nyo kami. Mamaya po kasama po yung aking staff para magbigay ng tip kung paano yung safe handling ng karne. So sabi ko nga po sa inyo, ang safe handling ng karne ay magsisimula lang yan kung meron tayong maayos na slaughterhouse, maayos po yung ating local meat inspection ordinance, meron po tayong sapat na inspektor na magko-conduct ng inspection at meron tayong sapat na inspektor din na magko-conduct ng mga inspeksyon sa mga palengke kung ito po ba ay na-inspect o hindi. So, yun po yung mga ginagawa rin po natin at maitutulong po namin sa inyo. Kami po ay nagpo-provide ng technical assistance. Yung pong mga LGU na gusto magpatayo, ay itinutur ko po doon sa mga accredited na mga slaughterhouse para makita po nila yung tamang sistema. Ang pagpapatayo po ng slaughterhouse ay hindi po ganun kadali.
tinuturo po namin sila ng tamang layout, design, anong equipment ang ilalagay base sa dami ng kinakatay. So, yung indang, mga kababayan ko, ako po ay taga-Kitambog. Yan po, inaayos na rin po natin yung nagbigay ng pondo si Mayor at napaayos po na konti yung ating slaughterhouse, pero hindi po sapat yung ayusan. Sila po, nagkaroon po tayo ng problema doon sa ibang equipment. So, dapat may tama pa po. Kung natin yung mga equipment na yon. So, hiling ko lang po sa inyo na para tulong na rin po sa inyong bayan. Ay arrange po niyo ako ng meeting sa inyong mga mayor. Ay, actually, naka-schedule po ako ng check-up ngayon. Nung malaman ko na pagbibigay ako ng opening message, abay, sabi ko, yung check-up ko cancel na muna. Kasi yung aking opportunity na makapagsalita sa inyo ay napakahalaga. Magpaalam ko sa inyo kung anong maitutulong namin para sa inyo. Mapapansin ninyo, ako kasi pag pumunta sa LGU, hindi tao ko ang pinapupunta ko. Alam mo kasi mga mayor, mayayabang yan eh. Oo, aminin natin. Pagka tao kong pumunta, tao rin ni Mayor ang mag-uusap. Pero pagka akong pumunta, ay di si Mayor yung kausap ko. Ay kinagalingan ko na. Oh. So, 90% ng mga mayor na napuntahan ko ay nagre-respond positively. Hindi mo pwedeng diktahan ng mayor eh. Mayor, itong gawin mo, dapat ganito, itong batas. Mayor, pagka po kayo may katay na ben, $210 times 12, ilan ba yun? Nasa 2 milyon ba yun? Oh, Mayor, yun ang nawawalang kita sa'yo hanggang hindi mo inaayos ang iyong slaughterhouse. So, kaya po napaka-importante na i-arrange nyo ako ng meeting sa inyong mga mayor. Pasensya na kayo, in-advertise ko na yung aming opisina. Kasi nakikita ko, doon kami makakatulong sa inyo. So, ako po kami po sa LMIS ay sumusuporta sa selebrasyon po ng na ginaganap ngayon. Sana po tayo ay magkaroon ng makabuluhan na pagtitipon. Yung pong information na makukuha nyo ngayon ay sana po ay ma-share nyo pagbalik po nyo sa ating mga lugar. Isipin po ninyo